So hi everyone, welcome to my YouTube channel, and yeah, welcome. And for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung project namin sa thesis, which is yung face detection and recognition system. Face detection and recognition attendance monitoring system with payroll. So ayan. So ang gamit kong programming language dito is dalawa. So yung una is Python for ayun yung mismong for face recognition and detection. Ayan, gamit ko Python, and C# for the GUI, yung interface ba. Kasi hindi kasi ako marunong gumawa ng interface using a Python kasi baguhan lang din talaga ako sa Python. So itong project na to is sinimulan ko pa noong November last year, November 2019. And hindi nga ako familiar dun sa Python. So, nag-aral pa ako kung paano gamitin yung Python. So, nag-start mismo ako dun sa basic. So, kasi sa C# kasi may mga idea na ako. Kasi ayun yung ginagamit ko para makagawa ng mga system. And yeah, so ito yung basic login screen. Ayan lang, FRAMS, which is Face Recognition Attendance Monitoring System. And yung FRAMS, then username. So, kunyari, ako yung head ng team, head ng HR. So, ayan. So, automatic lalabas yung itsura mo dito. Mema lang. Then, password. Yan, 2256. Okay. Yan. So, ito yung mismong dashboard na walang laman. So, itong nakita nyo present sa taas, it is a real time. So, yung mismo present nung araw na yun. Ngayong araw mismo na to. Ayan yung present. Then, yan, we have a real-time clock. 9:17 na nga. Then, yan, picture mo siya dito. Yan, picture mo. Justin, yan, this picture mo. Ayan. So, wala lang masyadong naman. Kasi, wala na rin talagang oras. Kasi, kailangan na namin i-present to by this week. Kailangan na namin i-present to. Ayan, sa file. And ngayon, home, calculate time. Mamaya explain ko sa yung calculate time. Yan, dito tayo sa register. Sa pag-add ng employees. Yan, dito naman sa pag-add ng employees, obviously, mag-add ka ng employee. So, ayan. So, first name. So, kunyari ako. Then, yan. Then, employee. Then, yan. So, ayan. So, automatic mag-generate siya ng employee ID. So, kung mapapansin nyo, every time nagtatype ako, ang nagbabago lang is itong digits na to. So, ito kasing 20 na to, it is a year. So, kunyari, kung 2020 ngayon, it's 20. Kung 2021, it's 21. Ganon. So, after natin ma-fill up yung mga yung mga text table natin, text field, yan, upload tayo ng picture. So, kunyari ito, aso tayo dito eh. Wow. Open. Yan. Then, add. So, yan. So, once na na-add natin, yes, we can also update it. Yan. So, update natin yung ano natin. So, dito is you can search by username. So, dalawang naka-register dito. Yung isa, yung kapatid ko, then ako. Yan. So, ayan. Yan, employee ID mo. So, pwede mo siya baguhin. Kunyari, street. Nones. Yan. Tapos, update mo na siya. Ayan. Update na siya. So, ganun na yun. So, proceed na tayo sa face recognition. Yan. Dito naman sa face recognition, it is sa face recognition, sa pag-add ng face, dito mo naman i-register yung mukha mo. Para makilala ka nung face recognition and detection system natin, kailangan mo i-register yung mukha mo muna. So, ayan. 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 Pinutin mo lang siya dyan. Boom. Kasi ito kasi naka-register na to. So, doon muna tayo sa naka-register. So, once naka-register yan, bawal ka na mag-add. So, pwede mo siya i-update. Yan. Pwede mo siya i-update yan. So, ayun yung picture ng kapatid ko. Bombong. Pero dahil di pa naka-register mukha natin, pwede tayo mag-add. Yan. So, lalabas to. So, itong nakikita nyo is, ano to, gamit dito is Python. So, yan. So, picture lang tayo. Smile everybody. Don't be smile. Ito pa na-realize. Look at that face. Oh my God. So ugly. Yan! So, ayan. So, once na naging success yung pag-register ng mukha, so, ano pa lang to eh, parang nilalagay mo pa lang siya dun sa, yung picture na to, parang nilalagay mo pa lang siya dun sa database. Hindi pa siya mismo string. Ayan. So, ayan. Pwede mo siya, so, after nyan, save mo na siya. Ayan. Boom! Then, so, kunyari, ayan. So, marami na naka-register na mga employee.
pwede mo na siya i-train. Train phase. So dito sa train phase kasi is medyo matagal to. Kaya nga hindi ko siya nilagay mismo dun sa pag-add ng phase tapos biglang train. Kasi ang problema kasi dito is nagkakaroon na parang ano yun? Ano yun? Yung parang misconcept, yung parang yung pagkaiba ng identity. Ano tawag dun? Basta yung ganun. Kasi once na ginawa ko kasi yun, is parang nalilito yung system kung sino, nahirapan mag-compare. Basta parang ganun yun, nahirapan mag-compare yung mukha. So, ang hirap text, hindi ko alam kung paano siya explain. So, hindi ko alam kung paano siya explain. Basta may error siya dun. May error. Tapos ang usap, error. So, ayan. Mas na-update natin. Pwede natin makita yung mukha natin. Yan. That ugly face. Oh, cringe. Yan. So, ayan. So na-train na natin yung face natin. So, ang problema nga sa train, kapag maraming mukha, mas matagal mag-train. So, recommended ko siya na iwan mo siya. Iwan mo siya magdamag. Yan. So, dito sa report. Yan. So, sa report. So, sa ngayon, wala pa akong ipapakita sa inyo kasi hindi pa naman talaga natin natatry yung mismong face recognition. Then, yan, wala pa akong mapapakita dyan. Sa payroll, wala din. So, mag-proceed na tayo dun sa isa, which is yung pinaka-focus ng project namin, face recognition attendance monitoring system. Ayan. So, yan, nandito na tayo dun sa mismong face recognition. So, sa unang makikita nyo is enter the server IP. So, bali dito sa part na to, ang gagawa na mismo nito is yung technician o yung mismong magsisetup. Kasi pwede mo siyang iwan 24 hours itong mismong recognition. Yeah, pwede mo siya iwan. So, kunyari, magkaibang PC, tapos ito yung mismong naka-stand alone, tapos automatic na magde-detect. Yeah, gano'n siya. Naintindihan nyo? Ako na hindi. Hindi ko na naintindihan pinagsasabi ko. Yan! Ayan mismo yung recognition. Wait, tapan lang natin yung camera. Ayan. So, ito siya. So, ito na mismo yung recognition. So, once na-detect yung mukha mo, lalabas yung itsura mo dito yung aso yan. Lalabas yung aso dyan. Yan. So, bakit pala kang recognition? So, depende sa computer mo. Kung medyo mayaman ka naman, tapos medyo may kaya mo bumili ng mga i9, icon, mga ganun. Yan. Hindi ka ma-experience ang lag. So, bakit ba nangyayari itong lagging na to? So, ang nangyayari kasi is dito, kino-compare lahat ng nakaregister na mukha dito sa current picture na to. So, sa ngayon, maglalag talaga siya. Pero once na hindi naman na-detect yung mukha, wala siyang lag. Yan. Ganon. Pero kapag na-detect na yung itsura mo, oh shit, yung pangit ko talaga. Ganyan. So, dalawang algorithm gamit ko dito. Is yung isa is default ng OpenCV, which is local binary pattern, basta LB something yun eh. Then yung isa sa the best recognition na nakita ko sa internet is ang gamit ang gamit niya kasi is ano tawag dun? TensorFlow. Hirap mo na ako. I need sleep. Ito, wala. Ito, itong mga mukhang to. Yan. Wait, nasan na? Yan, try natin. Wait, di ba mukha yan? Ayan, mukha. Sino to? Sino tong babaeng to? So, okay, Justin, sinabi mo 24 hours gumagana tong recognition na to. So, anong mangyayari kapag kinrain ko yung mga images? Oh, yeah. Natindihan ko ba yun? So, okay. So, ulit. Di ko naintindihan yun. So, iba sabi ko nga, itong system na to, itong mismong face recognition is nag-work 24 hours. So, ano nga naman mangyayari kung niran ko mismo yung training? Siyempre, di ba, maaliktala yung pag-recognition. Di ba? Tama ako? So, kaya nga sinabi ko kanina, mas maganda kapag iti-train mo siya ng gabi, yung mga walang employees. Ang focus lang ito is morning na yung mga morning employees. Yeah, so pag nag-train tayo ng face, mag-under maintenance siya. Ganun lang yun. I'm gonna take my horse to the roads and road. I'm gonna ride till I can't no more. So, balik tayo dito sa file. Yan. Nakita nyo ito calculate time. So, dito sa calculate time is kukunin
yung first in mo, then last out mo. Yung sa pag-recognize. Ay, sa pag-recognize sa mismong system. Yan, so calculate. So we have an error. Nice one. Ilang beses ko nagtitry at nandiyan ako ng error. String was not a correct format. What do you mean by not correct format? Oh my God! Okay, so ganito ang naging hindi ko alam ang problema. So nag-debug ako. So tinignan ko ano yung naging error doon sa part na to, dito sa pagko-compute. And then yung dinibag ko, walang error. I mean, bakit ganun? Tapos nung niran ko ulit siya, gumana na. Ay yung mga error na ayoko mismo. Hindi ko makita kung ano yung error kasi wala naman daw talaga yung error, sabi ni debugger. Wala naman, boss, walang error dito, boss. Ewan, pero nung kanina, di ba? Obvious kitang-kita nyo, may error daw. Di ko nga alam ma-figure kung anong error na yun. Hindi ko alam kung anong mangyayari pag pinreset namin to. Tatabad na ako mag-debug. Tatabad na ako yung error na yun. Pero okay. Okay, for video. Kunyari walang error. Kunyari walang error na ganap. Bura. So, ayan. So, kunyari wala to. Ayan. So, ayun nga. So, yung kanina, yung nahinto kanina, is kukompute niya yung oras na to. Then, once na kinompute niya, tapos, once na kinompute niya, copy lang natin yung ID ko. Then, tapos, automatic ilalagay yung number of days. So, i-divide nga siya. So, ayan. Ganyan yung system namin. Kakainis, ano mo yung halos ilang beses ko na tinatry to para nga walang error. Tapos kung kailan ako nag-video, saka lalabas yung error. Saan mo hindi matutuwa din, boy? Yung alam mo sana perfect sana yung video, kaso wala na dyan na in-edit na. Ayoko na ulitin. Hindi nyo ba alam, 3 beses na ako nag-ulit-ulit mag-video. Isa-isahin ko talaga yung pag-debug dito hanggang sa makita ko yung error. Lahat ng kahit ganito kaliit na error, pagpupuyatan ko ulit to. Look, this iBug. Tingin ba nakita to? Ha? Ayan o. May baby iBug na ako. Pero, hey, that is our project. Thank you for watching this video. I hope you like this video and sana pumasa kami sa thesis namin. Please pray for us. Ahaha. Huwag niyo kalimutan daw mag-subscribe. Sabi nun, no? Ayan. Hahaha. Thanks. Love ya.